King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 173. Tagumpay. Si Zhao Feng ay nagbigay ng napakalakas na layuning pumatay habang patuloy niyang ginagamit ang kanyang mental energy sound attack, na maaaring naging sanhi ng pagkawala ng malay o paglipad ng mga kalapit na paniki sa takot. Ang pinakamalakas na Bat Emperor ay pinigilan ni Yang Gan, at ang kanilang labanan ay naging dahilan upang ang iba pang mga paniki at ang mga magsasaka ay hindi makalapit. 3 sa 6 na Batlord ay napatay, at ang natitirang 3 ay hindi nang ahas na lumapit sa kanila. Para sa iba pang mga itim na paniki na pumupuno sa kalangitan, wala ni isa sa kanila ang makalapit kay Zhao Feng at sa kanyang mga kasama. Ang anumang ginawa ay mabubuwal o mapipilitang maghanap ng pagtakas. Nangangahulugan ito na ang pinakamalaking bentahe ng Batside, ang taktika ng numero, ay nalutas ni Zhao Feng. Hanggang ngayon, wala pa sa natitirang mga disipulo ang namatay o napaalis. Masasabing maganda ang sitwasyon. Kailangan lang nating pumatay ng 2 pang Batlord, pagkatapos ay makakatuon tayong lahat sa pag-atake sa Bat Emperor. Iminungkahi ni Zhao Feng. Pagkatapos gumamit ng napakaraming mental energy sound attacks, nagsisimula na siyang mapagod, sinasamantala ang pagkakataong ito na humigop ng kanyang spiritual na alak at makabawi ng kaunting enerhiya. Pagkatapos ng kaunting talakayan, napagdesisyonan na sina Beimoy at Quan Chen ang mangganguna sa opensa habang ang iba ay paprotektahan si Zhao Feng at susuportahan ang long range. Boy! Naglabas ng 2 sound attack si Zhao Feng para tulungan sina Beimoy at Quan Chen na pumatay ng isa pang Batlord. Maging ang mga Batlord na ito ay maaapektuhan ng mental energy sound attack ni Zhao Feng, nahahayaan si Beimoy na masaktan ito ng seryoso sa isang hit. Si Zhao Feng ay nagluluwa ng mga sound attack paminsan-minsan pati na rin ilalabas ang kanyang luohaobaw. Hindi nagtagal, napatay ang isa sa 3 natitirang Batlord, kasama ang 2 pang malubhang na sugatan. Naisip ni Zhao Feng na itinakda na ang resulta, ang natitirang 2 Batlord ay malubhang na sugatan at hindi gaanong banta. Sa sandaling ito, nakarinig si Zhao Feng ng tili na yumanig sa dingding, at ang figure ng Bat Emperor ay nagpatalsik kay Yang Gan at sumugod patungo sa kanya. Hindi maganda. Naramdaman ni Zhao Feng ang isang nagbabantang buhay na premonition ng panganib. Ang Bat Emperor ay isang Yao Beast na nakaabot sa 6th skies ng Ascended Realm at nagtataglay ng mas mataas na katalinuhan, ibig sabihin ay natagpuan na nito ang kahalagahan ni Zhao Feng. Maraming beses na nitong gustong lusutan at patayin ang huli ngunit pinigilan ito ni Yang Gan. Nang makitang sunod-sunod na pinatay ang kanyang spawn, nabaliw ang Bat Emperor at sumugod kay Zhao Feng kahit na nangangahulugan ito na direktang tamaan si Yang Gan. Brother Zhao, ingat ka! Bulalas ni Yang Gan mula sa likuran. Maaaring malakas si Zhao Feng, ngunit agad siyang papatayin kapag kaharap ang isang Bat Emperor na nasa 6th sky of the Ascended Realm. Boy! Huminga ng malalim si Zhao Feng at pinaikot ang lahat ng kanyang True Force at sabay na isinaaktibo ang kanyang Asher Blood para bumuo ng Mental Energy Sound Attack. Ang Mental Energy Sound Attack na ito ay ginawa ng buong lakas ni Zhao Feng at naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline. Q. Ang tunog na pag-atake ay halos agad na tumama sa Bat Emperor, at kahit isang bagay na kasing lakas sa huli ay bahagyang huminto. Natigilan si Zhao Feng. Ang kanyang mental energy sound attack ay partikular na idinisenyo para sa mga paniki, at ang pag-ataking ito na maaaring agad na pumatay ng mga paniki ng 4th skies ng Ascended Realm ay hindi man lang makapinsala sa kalaban. Ang Bat Emperor ay napahinto lamang ng kalahating hininga, ngunit ang huli ay sumugod lamang kay Zhao Feng ng may higit na bangis. Gayunpaman, maraming bagay ang maaaring gawin sa kalahating hininga. Mabilis na umatras si Zhao Feng ng ilang yarda habang ang kanyang figure ay umiikot na parang isda. Jang. Binawi ni Yang Gan ang kanyang mahabang gininto ang espada at nilaslas ito sa katawan ng Bat Emperor, na nagdulot ng isang mahaba at madugong sugat. So, beng. Gumawa ng 180 degree na pag-ikot si Zhao Feng habang tumakbo siya at nagpaputok ng palaso na naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline gamit ang kanyang luohaobaw. Sa sandaling ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang bloodline, naramdaman ni Zhao Feng na bahagyang nanginginig ang luohaobaw at naglabas ng mainit na pakiramdam. Ang arrow ay nag-iwan ng Asher Streak sa kalangitan at umabot sa hindi kapani-paniwalang bilis. Shua!
Direktang tumama ang palasong iyon kung saan nasugatan ni Yang Gan ang Bat Emperor. Naunawaan ni Zhao Feng na ang kanyang mga pag-atake ay hindi makakatusok sa depensa ng Bat Emperor ng normal, ngunit ang arrow na ito ay tumama sa isang nasugatan ng punto at mas lalong nagbukas ng sugat. Quan Chen, Beimoy, tulungan mo ako. Si Yang Gan ay sinenyasan ang dalawa na tumulong na labanan ang Bat Emperor at kahit na labis na ayaw ni Quan Chen, pumunta pa rin siya upang alalayan si Yang Gan gamit ang kanyang sandata sa kamay. Kung sila ay mag-aaway, sina Beimoy at Quan Chen ay maaaring agad na mapatay ng Bat Emperor. Gayunpaman, kinakalaban ni Yang Gan ang Bat Emperor at ang kailangan lang gawin ng dalawa ay suporta. Boy! Malamig na ngumisi si Zhao Feng at bumalik sa Bat Emperor habang nagpadala siya ng mental energy sound attack para makagambala sa huli. Kahit na ang Bat Emperor ay hindi maaaring baliwalain ang mental energy sound attack ni Zhao Feng at napilitang mapunta sa isang desperado na sitwasyon. Napanatili ni Zhao Feng ang ilang distansya at naglabas ng sunod-sunod na palaso, na tumama sa lugar na nasugatan na. Ang Bat Emperor ay pinilit na pabalaykan ng grupo at ang mga pinsala nito ay naging mas matindi. Talagang nabaliw ito at sinubukang tumakas ngunit pinigilan ng grupo si Zhao Feng na nagpaputok ng isang mental energy sound attack sa mga kritikal na punto. Matapos ang kalahati ng oras na kinakailangan upang magtimpla ng tsaa, ang Bat Emperor sa wakas ay nahulog ng husto sa lupa, patay. Matapos patayin ang Bat Emperor, nagpakawala ng mahabang hininga ang lahat at nagkalat ang mga natitirang paniki. Kahit na gusto ng ilan sa kanila na maghayganti, pinilit silang bumalik ng mental energy sound attack ni Zhao Feng. Sa ngayon, may ilang daang paniki ang patay sa kuweba, at 75% sa kanila ay napatay ni Zhao Feng. Brother Zhao, marami kang naiambag. Kung wala ka dito, sinong nakakaalam kung ilan ang makakalabas sa buhay? Pagkatapos ng trial, iuulat ko ito sa clan. Sinabi ni Yang Gan na may pasasalamat at paghanga. Kailangang malaman ng isa na ang ikalawang pagsubok ay mas mahirap kaysa sa una, at sa ilalim ng normal na mga pangyayari ay hindi hihigit sa 3 ang makakapasa sa pagsubok na ito. Gayunpaman, si Zhao Feng ay isang game changer na sumalungat sa taktika ng numero ng paniki at walang napaalis sa trial. Matapos patayin ang Bat Emperor, mas pumasok ang grupo sa loob ng kuweba, na maraming kayamanan sa loob. Palihim na binuksan ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at sinilip ang kuweba. Hindi siya madaling kumuha ng mga kayamanan, ngunit tiyak na magagandang bagay ang mga iyon kapag ginawa niya. Pagkatapos maglakad sa isang tiyak na punto, lumitaw ang isang pulang pader ng dugo. Malaki. Ito ang espiritual na prutas na Scarlet Blood Fruit na maaaring makabuluhang palakasin ang katawan. Nakita ni Quan Chen ang isang prutas na tumutubo sa sulok. Shua! Isang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan at kinuha ang Scarlet Blood Fruit. Brother Zhao, una kong nakita itong Scarlet Blood Fruit. Mahinang sabi ni Quan Chen. Kung una mong nahanap, bakit ako ang kumuha? Nanunuya si Zhao Feng. Nakikita ng kanyang kaliwang mata kung aling mga bagay ang nasa paligid, ngunit kahit na pagkatapos ay maaari lamang siyang pumili mula sa mga ito. Huwag na kayong magtalo, si Brother Zhao ang gumawa ng pinakamaraming trabaho kaya dapat siya ang unang unahin. Higit pa rito, mayroong higit sa isang Scarlet Blood Fruit. Sabi ni Yang Gan. Lubhang naagrabyado si Quan Chen, ngunit wala siyang magawa kundi maghanap ng iba pang kayamanan. Ang Scarlet Blood Fruit ay isang espiritual na prutas na naglalaman ng kakanyahan ng araw pati na rin ang dugo ng mga hayop, na lubhang nagpapataas ng mga katangian ng katawan. Malaki ang posibilidad na may makalusot sa susunod na sky kung sila ay nasa ilalim ng 4th sky ng Ascended Realm. Mayroong 5 hanggang 6 sa mga prutas na ito sa paligid at si Zhao Feng ay nakakuha ng 2, Yang Gan isa, Beimoy isa at Ran Xiaoyuan ang huli. Biglang tumingin ang mga mata ni Zhao Feng sa isang sulok ng isang lugar. May malabong pilak at pulang uri ng prutas na tumutubo doon na naglabas ng malamig na aura. Nakakalamig na prutas ng yin. Isang espiritual na prutas na may eksaktong kabaligtaran na mga katangian bilang ang Scarlet Blood Fruit. Naging blur ang figure ni Zhao Feng habang nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon, ngunit sina Yang Gan, Beimoy at iba pang mga kasama ay natagpuan din ang chilling yin fruit sa parehong oras.
2 sa 5 chilling yin fruit ay inagaw ni Zhao Feng habang ang iba pang 3 ay hinati ni Yang Gan, Beimoy, at Lin Fan. Ang huli ay palaging malapit kay Zhao Feng, kaya nakatanggap din siya ng ilan sa liwanag. Nakahanap si Lin Fan ng isang tiyak na pattern, hanggat may gusto si Zhao Feng, lilito ang magagandang kayamanan. Gayunpaman, hindi lang siya ang nakaalam nito, sina Yang Gan at lahat ng mga kasama, lahat ay nagkaroon ng parehong pakiramdam. Bakit lahat kayo ay sinusundan ako? Biglang sinabi ni Zhao Feng. Ang iba ay awkward na tumawa at napanatili ang isang tiyak na distansya mula kay Zhao Feng. Pagkatapos nito, hindi na kumuha ng maraming item si Zhao Feng at iisipin na lang niyang gawin iyon kung naabot na nila ang spiritual grade dahil alam niyang maghay-hinala at magigit-git ang iba kung kukuha siya ng sobra. Mayroong maraming mga kayamanan sa loob ng kuweba, ngunit 1/10 lamang ng mga ito ang nakaabot sa spiritual na grado. Sa sandaling sila ay nasa antas na iyon, sila ay naglalaman ng maraming enerhiya sa loob nila. Halos tinalkala ni Zhao Feng na sa 10 ng mga spiritual grade na halaman na nakuha niya, ang chilling yin fruit at scarlet blood fruit ang pinakamahalaga at ang iba ay may mas magandang epekto kapag ginawa itong mga table task sa halip na kainin kaagad. Makalipas ang halos kalahating araw, ang mga gamit sa loob ng Batcave ay nasamsam. May ilang mga tao na agad na kumain ng kanilang mga kayamanan upang pagsamahin at palakihin ang kanilang paglilinang. Halimbawa, si Beimoy, ang chilling yin fruit na kanyang kinain ay may parehong elemento sa kanyang Northern Dark Heavenly Water, na nangangahulugan na maaari nitong mapataas ang kanyang cultivation. Hindi talaga inisip ni Zhao Feng kung aling mga elemento ang taglay ng mga prutas dahil ang kasanayang sinanay niya ay maaaring makuha ang pareho, ngunit dahil siya ay nagkaroon ng isang tagumpay, hindi isang matalinong pagpili na gumamit ng mga kayamanan upang madagdagan ang kanyang paglilinang sa ngayon. Si Lin Fan ay kumain ng chilling yin fruit at umupo ng naka-cross-legged sa lupa, naglilinang. Makalipas ang 2 oras, si Yang Gan ang unang umalis. Gusto niyang siya ang unang lumabas sa second trial para makakuha siya ng mas maraming reward mula sa trial na ito. Sunod-sunod na umalis ang iba, ngunit sabay pa ring umalis sina Zhao Feng at Lin Fan. Pagkatapos kumain ng chilling yin fruit, si Lin Fan ay papalapit na sa tuktok ng second sky ng Ascended Realm at ang kanyang true force ay mayroong elemento ng ice sa loob nito, na lubos na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan. Ang iba tulad ni Quan Chen, Ran Xiaoyuan at Liu Yao ay may mga improvement din. Ang punto ng pagsubok ay upang pisilin ang potensyal ng isang tao at pagkatapos ay gumamit ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang paglilinang ng isang tao. Brother Zhao, bakit hindi mo ipinaglalaban ang titulo ng pinakaunang lumabas? Biglang tanong ni Lin Fan. Nang magsimula ang second trial, nabanggit na mas kaunting oras ang ginugol ng isa upang makumplito ang trial, mas mataas ang gantimpala. Hindi ko ipinaglalaban ito. Umiling si Zhao Feng. Kung gayon, Brother Zhao, ikaw. Nabanggit ng mga panuntunan na ang pagganap sa pagsubok pati na rin ang bilang ng mga pagsubok na naipasa ay makakaapekto sa resulta. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang bilang ng mga pagsubok na dumaan pati na rin ang pagganap mula sa kanila. Pagganap. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Fan nang sa wakas ay naunawaan na niya. King of Gods, Kabanata 174. Sky Boundary Island. Kung mas mahaba ang nanatili sa Floating Crest Trial, mas mahusay silang nakapuntos. Bilang karagdagan, ang bilang ng mga pagsubok na naipasa ng isa, gayon din ang kanilang pagganap sa panahon ng mga pagsubok ay nakaapekto rin sa huling resulta, na siyang nagpasya sa panghuling gantimpala. Bukod kay Luho at sa iba pang 2 disipulo na napaalis sa unang pagsubok, ang natitirang 7 ay nakakuha ng hindi bababa sa 30 puntos sa pagsubok para sa matagumpay na pagpasa sa unang pagsubok, at ang mga disipulo na umabot sa puntong ito ay mahusay din sa panahon ng mga pagsubok. Siyempre, ang mga puntos na nakuha mula sa kanilang pagganap ay itinatago. Ang bawat kalahok na disipulo ay mayroong floating crest token na naka-embed sa loob ng kanilang mga katawan, at kahit si Zhao Feng ay hindi maramdaman ang pagkakaroon ng token. Gayunpaman, nang mapatay niya ang kanyang mga kaaway, nasulyapan ng kanyang kaliwang mata ang pinakamaliit na paggalaw ng token. Bagamat maaaring hindi niya alam kung gaano karaming mga puntos ang mayroon siya,
ang kanyang score ay hindi dapat masyadong mababa pagkatapos pumatay ng napakaraming paniki. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakbay si Zhao Feng, ang mapa sa kanyang isipan ay nagiging mas malinaw at mas malinaw. Bagamat mayroon pa ring ilang natitirang mga itim na spot sa mapa, natagpuan na ang daan patungo sa labasan. 3 araw na ang nakalipas mula noong magsimula ang second trial. Alam ni Zhao Feng na hindi na siya maaaring mag-aksaya pa ng oras, kahit na mayroon pa ring ilang mga kayamanan sa kuweba. Ang swerte niya ay hindi masyadong maganda, dahil wala siyang nakitang magagandang bagay bukod sa loob ng pugad ng paniki. Tanging sina Beimoy at Yang Gan lang ang nakakuha ng ilang spiritual na bagay pagkatapos pumasok sa isang underground floor. Pagkalipas ng 2 oras, isang mahinang liwanag ang lumitaw mula sa unahan at ang material sa ilalim ng kanilang mga paa ay dahan-daang naging kulay asol. Ang mahinang tipak ng liwanag ay lalong lumiwanag hanggang sa makita ni Zhao Feng ang labasan. Isang malaking asol na gate na bukas na bukas. Matapos dumaan sa gate, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo. 50 puntos ang iginawad para sa pagpasa sa ikalawang pagsubok. Pagkatapos ng 5 araw, magbubukas ang ikatlong pagsubok. Sa loob ng gate ay isang Usher Hall na naglalaman ng enerhiya na ilang beses na mas malakas kaysa sa enerhiya sa Sky Moon Mountain. Mayroon ng 3 tao sa loob. Yang Gan, Quan Chen at Beimoy. Naka-cross-legged ang 3 sa lupa, tinutunaw ang mga halaman na nakuha nila noon. Si Beimoy ang may pinakamabilis na improvement sa 3, sa kanyang aura na tumutulak patungo sa 4th sky ng Ascended Realm. Si Yang Gan ay sumusulong din. Gayunpaman, ang higit pang nilinang, mas mahirap itong umunlad. Sa kanyang antas, ang bawat pulgadang natamo sa paglilinang ay nangangailangan ng maraming pagsisikap. Sa kabila ng lahat ng ito, naabot pa rin ni Yang Gan ang mga huling yugto ng 5th skies, at pagkatapos ng trial, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na subukan at maabot ang 6th skies. Makalipas ang isa pang kalahating araw, sina Liu Yao at Ran Xiaoyuan ay parehong lumakad sa gate at pumasok sa bulwagan. Ayon sa alam ni Zhao Feng, ang mga dumating mamaya ay hindi nakakuha ng anumang karagdagang bonus. Ang second trial. Si Yang Gan ang pinakamabilis at sa makatuwid ay nakakuha ng dagdag na 30 puntos. Sina Beimoy at Quan Chen ay parehong nakatanggap ng dagdag na 20. Kailangang malaman ng isa ang mga puntos para sa pagpasa sa unang pagsubok ay nagbigay lamang ng 30 puntos. Hindi naging madali ang pagkuha ng mga puntong ito, at pagkatapos ng mga pagsubok ay nagkaroon sila ng maraming gamit. Mabagal na lumipas ang oras, at ginamit ng lahat ang huling sandali upang madagdagan ang kanilang lakas. Sina Zhao Feng, Beimoy, Ran Xiaoyuan, at Lin Fan ay gumawa ng malaking pagpapabuti sa kanilang paglilinang. Ito ay lalo na para kay Zhao Feng, na nakalusot na bago pa man matapos ang second trial. Bukod doon, parehong sina Ran Xiaoyuan at Lin Fan ay parehong nasa punto ng isang pambihirang tagumpay. Sa wakas, isang boses ang tumunog sa kanilang ulo. Ang Floating Crest Trial ay papasok sa ikatlong yugto. Ang Sky Boundary Island. Maraming gantimpala dito at walang takdang oras. Kung mas mahaba ang nabubuhay, mas maganda ang kanilang score. Ito ang huling yugto ng pagsubok. Pagkalipas ng 10 araw, darating ang mga black metal monsters sa True Spirit Realm at susubukang patayin ka. Kapag mas matagal ang nabubuhay sa kanilang pagtugis, mas magiging mahirap ang pagtugis. Nang mawala ang boses, bumukas ang isang makinang na asol na pinto sa kabilang panig ng bulwagan. Si Zhao Feng ay likas na ibinuka ang kanyang kaliwang mata, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging kakaiba. Alam niya ang ilang bagay tungkol sa array at paggamit ng kaliwang mata, masasabi niya ang uri ng array na tinitingnan niya. Hindi na tayo maaaring magkasama sa huling yugto. Nasa iyo na ang lahat. Sinabi ni Zhao Feng kay Lin Fan at ang huli ay nagpapasalamat na nagsabi. Maaabot ko lamang ito salamat kay Brother Zhao. Susubukan ko ang aking makakaya para sa huling yugto. Tumanggo si Zhao Feng at naramdaman na naabot na ni Lin Fan ang mga kinakailangan upang maabot ang third sky ng Ascended Realm. Kung nagawa niyang makalusot sa yugtong ito ay dapat na makakuha siya ng magandang marka. Shua! 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 Sunod-sunod na naglaho ang 7 disipulo nang pumasok sila sa kumikinang na pinto.
Sky Boundary Island, ang huling yugto. Bumaba ang katawan ni Lin Fan sa isang kanyon at naramdaman na ang enerhiya sa paligid niya ay dalisay at puno. Ang enerhiya dito ay napakadalisay na ang bilis ng paglilinang ng isang tao ay magiging 10 beses na mas mabilis kaysa sa Sky Moon Mountain. Natigilan si Lin Fan. Pagkatapos noon ay sinuri niya ang lugar ngunit walang tao. Masyadong misteryoso at matalino si Brother Zhao. Ang lahat ng pumasok sa ikatlong yugto ay ipinadala sa iba't ibang sulok sa Sky Boundary Island. Huminga ng malalim si Lin Fan at lalo pang hinangaan si Zhao Feng. May nakita na ang huli bago pa man sila pumasok. Nakita ni Zhao Feng na ang array sa loob ng kumikinang na pinto ay isang teleportation array, isa sa mga pinakakomplikadong array. Kailangang malaman ng isa ang tungkol sa mga spatial na batas at magkaroon ng kaukulang array diagram para iset up ito. Inangat ni Lin Fan ang kanyang ulo at nalaman na ang paminsan-minsang figure ng isang Yao Beast ay lilipad. Ang mga Yao Beast ay maaaring magtanim at naglalaman ng manipis na bakas ng sinaunang bloodline sa kanila. Sinasabing hahabulin lamang sila ng black metal monsters pagkatapos ng 10 araw ngunit marami ng panganib dito. Ang enerhiya dito ay perpekto para sa akin upang magtagumpay. Nagpasya si Lin Fan at naghanap ng isang tagong lugar. Pinakamabuting maabot niya muna ang third sky at ang lugar na ito ang perpekto para dito. 10-10 milya ang layo, sa harap ng isang hardin. Ang swerte ko talaga. Na-teleport ako sa isang sinaunang nakalimutang hardin. Tumayo si Beimoy sa harap ng isang hardin at naramdaman ang makapal na enerhiya sa paligid pati na rin ang mga aura ng makapangyarihang nilalang sa malapit. Ang mga aura na ito sa loob ng sinaunang nakalimutang hardin ay yumanig sa kanyang puso kahit na ito ay isang bahid lamang. Nangangahulugan din ito na ang hardin ay totoo at naglalaman ng maraming kayamanan sa loob. Siyempre, ang mga kayamanan at panganib ay magkasamang nagtago. Halatang alam ni Beimoy ang puntong ito at huminga siya ng malalim at humakbang sa hardin. Kung hindi ako pupunta ng maaga, ang hardin na ito ay makikita ng iba. Naglaho ang anyo ni Beimoy habang papasok siya sa loob. Hindi niya alam na napakalaki ng Sky Boundary Island at maraming lugar na naglalaman ng mga kayamanan sa paligid. Ang iba ay maaaring walang oras upang labanan siya. Ngunit kumpara sa ilan ay napakabuti ng kanyang kapalaran dahil nakilala na niya ang isang sinaunang hardin. Ang 7 disipulo ay ipinadala sa mga sulok ng Sky Boundary Island. Ang swerte ni Lin Fan ay karaniwan at ang kay Beimoy ay napakabuti. Mayroong ilang may masamang kapalaran bagaman. Halimbawa si Yang Gan. Siya ay na-teleport sa tabi mismo ng isang grupo ng mga green-spotted hyena na lahat ay nasa second sky ng Ascended Realm o mas mataas. Pagkatapos ng matinding labanan ay nakatakas si Yang Gan. Muntik na akong pigilan ng Green Hyena King na iyon at kung napapalibutan ako. Nakahinga ng maluwag si Yang Gan. Ang pagtatanim ng Green Hyena King ay halos umabot na sa 7th skies of the Ascended Realm, mas malakas pa kaysa sa Bat Emperor. Pagkaraan ng ilang sandali ay biglang huminto ang figure ni Yang Gan habang nakatingin sa isang tore na may taas na 100 talampakan sa gitna ng kagubatan. Ang mataas na tore na ito ay tiyak na hindi simple ngunit. Si Yang Gan ay kalahating puno ng kagalakan at kalahati ay napuno ng kalungkutan dahil ang tore ay nasa gitna ng kagubatan kung saan ang mga hayop ay umaalulong at ang ilang mga aura sa loob ay nagbabanta sa kanya. Hindi siya kasing swerte ni Beimoy na lumitaw sa tabi mismo ng isang sinaunang nakalimutang hardin. Kasabay nito, ang mga disipulo sa Sky Boundary Island ay may nakilalang mabuti o masama. Sa tuktok ng isang bundok na ilang libong metro ang taas ay nakatayo ang isang kabataan. Ang kabataang ito ay may asher na buhok at isang mata lamang, na nagbigay ng masamang pakiramdam. Sa wakas ay nakabangon na rin ako. Napakalaki talaga ng lugar sa huling yugto. Ni hindi ko makita ang dulo gamit ang kaliwang mata ko, ibig sabihin ang radius ng lugar na ito ay hindi bababa sa 400 hanggang 500 milya ang haba. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Naghinala siya na wala ito sa Sky Moon Mountain o sa Cloud Country. Ang palaisipang ito ay hindi niya kayang lutusin sa ngayon. Kahit na ang mga elder ng clan ay malamang na hindi makapagbigay ng tama at tiyak na sagot. Pagkatapos ng lahat,
Ang Floating Crest Palace ay nagmula sa sinaunang panahon at sa panahong iyon ay maraming tao sa Origin Core and Void God Realm na may kakayahang dumaan sa mga sukat at muling pagsilang mula sa isang patak ng dugo. Katulad ng mga tunay na Diyos. Siyempre walang umabot sa antas na iyon sa lugar na ito bukod sa 4 na Great Inheritance kung saan ang Scarlet Moon Inheritance ay isa sa kanila. Maraming oras na ang nakalipas mula nang makapasok si Zhao Feng sa Sky Boundary Island at sa pangalawang pagpasok niya ay binuksan niya ang kanyang kaliwang mata upang makahanap ng ilang lugar na may kayamanan. Sa ganitong paraan siya ay nagkaroon ng pagpipilian upang pumili kung aling lugar upang pumunta sa. Kaya naman si Zhao Feng ay gumugol ng maraming enerhiya sa pag-akyat sa tuktok ng bundok para sa isang mas mahusay at karagdagang view. Nakatayo sa tuktok si Zhao Feng ay nakakakita ng napakalayo gamit ang kanyang kaliwang mata dahil walang nakaharang sa kanyang daan kasama ang mga maliliit na bagay na 100 milya ang layo. May isang mataas na tore sa gitna ng kagubatan sa tuwid na direksyong hilaga. Tinansya niya na magkakaroon ng malalaking pabuya ngunit maraming Yao Beast ang nakatago doon, kabilang ang mga nasa 7th skies ng Ascended Realm at maging ang mga nasa True Spirit Realm. Sa direksyong northwest ay isang mahiwagang hardin na napapalibutan ng tubig. Ang panig na iyon ay marahil isang sinaunang nakalimutang hardin. Medyo bumilis ang puso ni Zhao Feng. Mula sa tanawin at aura ay naisip ng hardin ang mga kayamanan sa loob ngunit sa kasamaang palad ang hardin ay nasa gitna ng lawa at maraming mga hayop doon na naging mas delikado pa kaysa sa mataas na tore. Higit pa rito, ang paglalakbay sa hardin ay magtatagal ng hindi kasama ang katotohanang magkakaroon din ng panganib sa daan. Umiling si Zhao Feng nang lumitaw ang malabong asher na liwanag mula sa kanyang kaliwang mata habang inis kanya ang paligid. King of Gods, Kabanata 175. Ang plano ni Zhao Feng. Ang pasukan ng Floating Crest Palace. Ang 4 na Elder at ang Clan Master ay nakaupo na naka-crossleg sa katahimikan. Sa isang kisap mata, 8 araw na ang lumipas at natapos na ang first at second stage ng trial. Sa araw na ito, binuksan ni First Elder ang kanyang mga mata at dahan-daang sinabi. Ayon sa nakaraang karanasan, maraming tao ang napaalis sa ika-5 at ika-6 na araw. Ang ika-5 at ika-6 na araw ay ang gitnang yugto ng paglilitis at marami ang masisipa o mamamatay pa nga. Ngunit sa pagkakataong ito 8 araw na ang lumipas at walang lumabas. Kakaiba talaga. Nakikita kung gaano kahirap ang unang yugto sa pangalawa at pangatlong yugto ay dapat na mas mahirap at mapanganib kaysa sa mga nakaraang pagsubok. Medyo nag-aalala si Granny Liuyu. Ang kanyang alagad na si Liu Yao ay isa sa mga mahihinang lumahok. Mayroon lamang 2 posibilidad. Ang Haiyun Master, nakasuot ng purong puti, ay biglang sinabi. Anong mga posibilidad? Ang iba ay lahat ay tumingin sa pinakabata at pinakatalented na elder ng Broken Moon Clan. Nakamit ng huli ang pinakamahusay na marka sa Floating Crest Trial sa nakalipas na ilang dekada. Ang kanyang tala ay hindi pa nasira mula noon, kaya ang kanyang mga salita ay may malaking kahalagahan. Ang unang posibilidad ay mayroong napakataas na rate ng pagkamatay. Minsan ang pagsubok mismo ay hindi makontrol ang ilan sa mga bagay sa loob. Kaya naman, wala pa tayong nakikitang mga alagad. Sabi ni Haiyun Master sa mababang tono. Bahagyang nagbago ang mga ekspresyon sa mukha ng iba nang medyo nag-aalala sila. Oo, mahirap ang pagsubok na ito. Makikita ito mula sa unang yugto nang hinabol sila ng isang black metal monster sa True Spirit Realm. Ang pangalawang posibilidad ay mayroong napakataas na rate ng pagpasa at sa makatuwid ay walang namatay o napaalis. Umiling si Haiyun Master at bumantong hininga habang sinasabi niya ang pangalawang posibilidad. Alam ng mga taong naruroon dito na mababa ang posibilidad ng pangalawang posibilidad. Walang namatay o pinalayas na nangangahulugan ito na mayroong 100% pasadong marka. Posible ba ito? Ang isang bagay na tulad nito ay halos hindi pa nangyari noon. Sana ito ang pangalawang posibilidad, dahil kung oo, ito ay ang pagsikat ng Broken Moon Clan. Mabigat na bumantong hininga ang Clan Master. Ang 5 sa True Spirit Realm ay malamang na hindi akalain na ang kaunting panginginig ng isang paru-paro ay maaaring mag-apoy ng magulong buhawi, lalo na kung ito ay isang maliit na pagsubok lamang. Sa Floating Crest Trial, Sky Boundary Island.
Ang asyar na buhok ng kabataang nakatayo sa tuktok ng bundok ay nag-alinlangan. Umikot ang asyar niyang mata na para bang may kapangyarihan itong makakita sa mundo. Lumipas ang 1 oras at nasuri ni Zhao Feng ang mga sitwasyon sa 100 milyang radius. Dahan-dahan ngunit tiyak, isang mapa ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mental map ay hindi lamang naglalaman ng mga ilog, bundok, at kagubatan, ngunit mayroon din itong ilang mga tag dito. Ang mga tag na ito ay nakakabit sa mga lugar kung saan maaaring may kayamanan o panganib. Halimbawa, sinabi ng isang tag na mayroong 3-headed scorching lion doon, na isang Yao-King sa True Spirit Realm. Anong klaseng kalokohan ang mayroon si Beimoy? Malamang ay ipinadala siya sa loob o sa pasukan ng hardin. Kumaibat ang mga labi ni Zhao Feng, ngunit kailangan niyang aminin na ang swerte ay isang uri din ng lakas. Palaging may swerte ang mga maalamat na figure. Halimbawa, ang Scarlet Moon Patriarch ay minsang nakapasok sa Scarlet Moon Inheritance Ground. Bukod kay Beimoy, nakita rin ni Zhao Feng ang figure ni Yang Gan. Ang huli ay naglalayon para sa mataas na tore sa loob ng mapanganib na kagubatan. Ang kagubatan ay puno ng mga hayop kabilang ang Yao Beast Kings sa True Spirit Realm at hindi maiwasan ni Zhao Feng ang pagpapawis para sa kanya. Sa kabutihang palad, ang swerte ni Yang Gan ay hindi masyadong masama dahil hindi siya nakapasok sa teritoryo ng Yao Beast King. Dalawang magandang lugar ang kinuha ni Beimoy at Yang Gan. Ang sinaunang nakalimutang hardin na iyon ay marahil ang pinakamagandang lugar sa loob ng 100 milyang radius at ang mataas na tore ay pangalawa. Nagkaroon pa si Zhao Feng ng udyok na ipaglaban si Beimoy para dito, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, hindi niya ito ginawa. Una, malakas si Beimoy at nagkaroon ng advantage na unang pumasok. Kinailangan ni Zhao Feng na maglakbay sa maraming mapanganib na lugar na mas nakamamatay kaysa sa kagubatan ng matataas na tore. Pangalawa, naisip ni Zhao Feng na dapat siyang maging bukas palad at itoon ang kanyang mga pananaw ng mas mataas at higit pa. Sa pag-iisip hanggang dito, sumili ang ngiti sa kanyang mga labi ng may sumulpat na matinding ideya. Mayroong 10 araw ng kaligtasan sa ikatlong yugto. Hindi ako makakahanap ng anumang kayamanan sa una, kaya sa halip ay dapat kong makita ang Sky Boundary Island. Pinag-isipan ito ni Zhao Feng. Gagamitin ng ibang mga alagad ang panahong ito para makakuha ng mga mana at kayamanan. Higit pa rito, kailangang harapin ng mga disipulo ang pagtugis ng mga itim na metal na halimaw ng True Spirit Realm pagkatapos ng 10 araw. Malinaw na alam ng isa na hindi ito magiging kasing simple ng unang yugto. Ang isip ni Zhao Feng ay gumagana ng iba sa iba. Kahit na marami na siyang nahanap na lugar kung saan may mga kayamanan, hindi niya agad pinuntahan ang mga iyon. Gagawin ko ang mapa ng Sky Boundary Island kasama ang mga lugar na may kayamanan na matatagpuan dito. Isang hitsura ng pagkabaliw ang lumitaw sa mga mata ni Zhao Feng. Kailangan niyang gamitin ang buong kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata para kontrolin ang lahat ng ito. Teng. Naging malabo si Zhao Feng habang bumababa siya ng bundok. Makalipas ang kalahating araw, nagmanman si Zhao Feng ng mga lugar sa malayo. Gusto niyang makita kung gaano talaga kalaki itong Sky Boundary Island. Habang nasa daan, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay sinuri ang kalapit na lugar at palaging makikita ang mga panganib na nakakubli doon. Kadalasan, magpapasya siyang maglibot. Ngunit sa ibang pagkakataon, siya ay dumiretso upang makatipid ng oras. Mapalad na natutunan niya ang pag-atake ng tunog ng enerhiya sa pag-iisip dahil maaari nitong ikalat ang mas mahihinang sangkawan ng hayop. Bawat daang milya o higit pa, makakahanap si Zhao Feng ng mataas na lugar at maaalala ang tanawin sa ibaba. Kahit na si Zhao Feng ay may kaliwang mata, nakatagpo din siya ng panganib. May mga natatanging Yao Beast na ang forte ay stealth o mga lugar na mapanganib. Halimbawa, si Zhao Feng ay naglalakad sa isang patch ng damo ngunit, dahil sa kawalang ingat, ay tinambangan siya ng ilang vines. Sa kabutihang palad, ang bilis ng kanyang reaksyon ay mabilis at nagawang makatakas gamit ang kanyang bloodline power. Mula noong kaganapang iyon, si Zhao Feng ay labis na nag-ingat. May isa pang mas nakakatakot na panahon. Si Zhao Feng ay dating nakatayo sa isang burol, at pagkatapos lamang niyang tingnan ang burol gamit ang kanyang kaliwang mata ay napagtanto niyang isa pala itong halimaw na bato na natutulog.
Ang halimaw na bato ay kasing laki ng isang barko at higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa halimaw na itim na metal mula sa first stage. Nanginginig ang bloodline power ni Zhao Feng nang maramdaman ang aura ng halimaw na bato sa ibaba. Natitiyak niya na ang halimaw na bato ay maaaring agad na patayin ang mga nasa True Spirit Realm sa isang hampas lamang kung gising ito. Ito ay bahagi lamang ng mga nakatagong panganib. Nakakita si Zhao Feng ng iba't ibang uri ng kakaibang bagay habang siya ay nagpapatuloy. Ano ang pakiramdam ng sinaunang panahon na magkaroon ng gayong kakilakilabot na pag-iral? Yao Beast, burol, halaman. Ang lahat ay maaaring iba pa. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Gamit ang isang araw at kalahati, nakarating si Zhao Feng sa dulo ng Sky Boundary Island. Sa dulo ng Sky Boundary Island ay isang walang limitasyon, malawak na karagatan. Halos iniskan ni Zhao Feng ang tubig at nalaman na ang bilang ng mga hayop sa karagatan ay 10 beses o kahit 100 beses na mas malaki kaysa sa mga hayop sa isla. Higit pa rito ang mga hayop na ito ay mas malakas pa. Kung pumunta siya sa karagatan, kahit ang kaliwang mata niya ay hindi magagarantiya ng kanyang kaligtasan. Kinakalkula ni Zhao Feng na mula sa panimulang punto hanggang sa dulo ng Sky Boundary Island, naglakad siya ng mga 200 hanggang 300 milya. Sa pagbabalik sa paraan ng kanyang pagdating, mas mabilis ang takbo ni Zhao Feng dahil pamilyar siya sa ruta, pagkatapos bumalik sa tuktok ng bundok, pagkatapos ay nagpatuloy si Zhao Feng sa iba pang 3 direksyon. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Zhao Feng sa panimulang punto, pagod na pagod. Gamit ang kabuuang 4 hanggang 5 araw, nasiyasat ni Zhao Feng ang buong Sky Boundary Island. Ngayon ay alam na niya ang tanawin ng isla gaya ng pagkakakilala niya sa kanyang palad. Alam niya kung aling mga lugar ang may panganib, kung aling mga lugar ang may kayamanan, maging kung aling mga lugar ang may mga Yao Beast. May kabuuang 139 lugar kung saan maaaring mayroong kayamanan. Kabilang sa mga ito ay mayroong 4 hanggang 5 lugar kung saan mayroong kayamanan na katumbas ng hardin, ngunit lahat ng mga ito ay lubhang mapanganib. Bulong ni Zhao Feng. Malinaw na ang panganib ay nasa lahat ng dako. Mayroong kabuuang 200 o higit pang mga lugar kung saan hindi na makakabalik si Zhao Feng. Mayroong humigit kumulang 40 hanggang 50 pag-iral na maaaring pumatay sa kanya kaagad at ito lamang ang bilang na natagpuan sa ngayon. Sa kabuuang 5 araw, nakahanap si Zhao Feng ng maraming lugar na may kayamanan ngunit hindi nagsisi na hindi pumasok. May 5 araw pa bago ako habulin ng mga halimaw ng True Spirit Realm. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay kritikal. So, bumagsak ang figure ni Zhao Feng sa hangin, at pumunta siya sa mga panlabas na gilid ng matataas na Tower Forest. Ang matataas na Tower Forest ay kung saan naroon si Yang Gan, at ayon sa alam ni Zhao Feng, ang una ay nakapasok sa misteryosong tore sa pamamagitan ng kapalaran, o marahil siya ay may nakatagong card na walang nakakaalam. Ang layunin ni Zhao Feng ay malinaw na hindi ang mataas na tore. May ilog malapit sa matataas na Tower Forest na dumaan sa halos kalahati ng Sky Boundary Island. Ang tubig sa ilog ay malamig at walang presensya o aura ng anumang mga hayop sa malapit dito. Sa kabuuan, kakaiba ang ilog na ito. Minsang nakakita si Zhao Feng ng kakaibang eksena. Gumagalaw ang asol na ilog na parang dragon at dumulas na parang ahas. Dagdag pa sa katotohanan na walang anumang bakas ng mga hayop sa malapit ay nagpasya si Zhao Feng na subaybayan ang lugar na ito. Pangalanan ko ang lugar na ito na Dragon Snake Ice River. Pinangalanan ito ni Zhao Feng ayon sa kung paano ito gumagalaw. Naglakad siya sa tabi ng Dragon Snake Ice River at binuksan ang kaliwang mata. Pagkalapit niya sa ilog, nakaramdam siya ng nakakatakot na lamig, at habang lumalalim ang ilog ay mas lumalakas ang malamig na pakiramdam. Sa daan, tila wala, ngunit ang instinct ni Zhao Feng ay nagsabi sa kanya na ang Dragon Snake Ice River na ito ay hindi simple at dapat ay may misteryosong kasaysayan dito. Pagkatapos maglakad sa dulo ng ilog sa bibig ng dragon at snake, may talon na may nagyayelong lawa sa ibaba ng talon. Hindi kalakihan ang nagyayelong pond, humigit kumulang 10 yarda o higit pa ang lapad, ngunit nagbibigay ito ng lamig na nagpang-inag sa kaluluwa ng isang tao. Mukhang nandito na. Tumayo si Zhao Feng sa harap ng lawa.
Biglang may kakaibang lamig na pumasok sa kanyang mga binti at kumalat sa buong katawan niya. Weng! Umikot ang Asher na liwanag sa kaliwang mata niya at kumulo ang malabong kulay asol na dugo sa loob niya, na nagpawi ng lamig. King of Gods, Kabanata 176. Mysterious Crystal Tears. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon ang Pan para automatikong matrigger ng kanyang kaliwang mata at kapangyarihan sa bloodline ang kanilang mga hakbang sa pagtatanggol? Natitiyak niya na kahit ang mga buhay sa ikalima o ika-6 na kalangitan ng Ascended Realm ay hindi mapalagay bago ang lamig na ito. Ito dapat ang pinagmulan. Naramdaman ni Zhao Fang na narito ang sikreto ng Dragon Snake Ice River dahil nascan niya ang iba pang bahagi gamit ang kanyang kaliwang mata at walang nakitang resulta. Nakikita lamang ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang 3 yarda ng nagyayelong lawa. Kung ito ay isang normal na ilog, maaari siyang makakita ng 10 yarda sa loob nito, ngunit ang tubig sa lugar na ito ay lubhang kakaiba at hindi kapani-paniwalang malamig. Sa madaling salita, hindi niya makita ang ilalim ng ilog gamit ang kaliwang mata. Sulit bang hanapin ang sikreto ng Dragon Snake Ice River? Kailangan kong pumasok sa lawa para makita. Aling ang iniisip ni Zhao Fang. Kung may iba pang disipulo dito, hindi na nila susubukan dahil ang lamig sa loob ng nagyayelong lawa ay magpapalamig pa nga ng mga nilalang sa Ascended Realm sa mga bloke ng yelo. Naabot na ng aking Silver Wall Technique ang pinakamataas na antas at may malakas na panlaban sa lamig. Bukod doon, parang lumalaban din sa lamig ang bloodline power ko. Saglit na nag-isip si Zhao Fang at pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga ngipin habang nagpasya siyang sumugal. Sinabi sa kanya ng instinct na ang Dragon Snake Ice River na ito ay napaka-misteryoso, at ang kanyang kaliwang mata ay naakit sa sinaunang aura sa loob. Higit pa rito, marami siyang pakinabang na nagbigay sa kanya ng mataas na pagkakataon na maka-atres ng hindi nasaktan. Plop! Ang figure ni Zhao Fang ay parang isda habang siya ay lamusong sa lawa. Sa sumunod na sandali, bumalot sa kanyang buong katawan ang nakakapanghinayang lamig. Kung ito ay ibang tao na may kaparehong paglilinang sa kanya, sila ay agad na manhid at mamamatay ng mabilis kung hindi sila bumalik sa ibabaw. Gayunpaman, nagsanay si Zhao Fang sa Silver Wall Technique, na nagpalakas sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nailipat niya ang kanyang True Force upang bumuo ng isang pilak na layer ng liwanag sa paligid ng kanyang katawan. Buong ibinuka ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at lumubog ng mas malalim. Isang bakuran. 2 yarda. 3 yarda. Hindi na nakatiis si Zhao Fang sa 3 yarda, ngunit sa kabutihang palad ay nagsimulang kumulo ang Asher na dugo sa kanyang katawan at isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng bloodline ay may mas malakas na pagtutol kaysa sa Silver Wall Technique. 4 na yarda. 5 yarda. 6 na yarda. Habang lumalalim siya, mas nakakatakot ang lamig. Sa loob ng lamig ay mayroon ding isang kapangyarihan na nagbabanta sa pagguho ng kanyang kaluluwa at kamalayan, ngunit sa kabutihang palad, ang liwanag sa loob ng kanyang kaliwang mata ay mabilis na umikot at nalabanan ang pag-atake ng kaluluwa. Kahit isang taong kasing lakas ni Yang Gan ay pipigilan sa 3 yarda, ngunit naabot na ni Zhao Fang ang 6 na yarda, na halos limitasyon na niya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa paglalakad. 6 na yarda. 7 yarda. 8 yarda. Iyon lang. Naramdaman ni Zhao Fang ang pag-freeze ng kanyang katawan at halos hindi na makabalik sa ibabaw. Bumangon ka. Bulalas ni Zhao Fang sa kanyang puso habang nagsimulang mag-alab ang kanyang bloodline power at true force. Wala. Nagsimulang gumalaw si Zhao Fang na parang isda at lumangoy pabalik sa tuktok. Malapit na. Nakahinga ng maluwag si Zhao Fang. Halata naman na wala siyang napala. Bago lumangoy si Zhao Fang, nakakita siya ng misteryoso, transparent na asol na hugis luhang kristal na kasing laki ng pakwan. Ano ang kasaysayan ng asol na kristal na ito? Nanlamig si Zhao Fang sa pamamagitan lamang ng pagsulyap dito. Sa kabutihang palad, ito ay sa kanyang kaliwang mata. Kung normal lang ang mata, ang lamig ay agad na nagyelo sa kanyang katawan. Sinabi ni Instinct kay Zhao Fang na ang item na ito ay hindi isang bagay na maaari niyang hawakan o makuha. Ang bagay na ito ay mas mahirap kaysa sa ordinaryong mga sandata na may gradong espiritual. Gayunpaman,
Ayaw ni Zhao Feng na pabayaan ito nang hindi na ito inspection pa. Sa pangalawang pagkakataon, una siyang kumain ng scarlet blood fruit dahil naglalaman ito ng purong yang energy. Matapos itong lamunin, naramdaman ni Zhao Feng na parang may apoy na nag-aapoy sa kanyang puso, na nagpasiklab din sa kanyang bloodline power at true force sa parehong oras. Gumamit siya ng isang scarlet blood fruit bilang presyo para labanan ang lamig sa loob ng nagyayelong lawa. Plop! Sa muling pagpasok, madaling maabot ni Zhao Feng ang 8 yarda. Nag-aapoy ang buong katawan niya dahil sa scarlet blood fruit. Sa 8 yarda, 3 yarda na lang ang natitira sa transparent na asol na kristal. Ang asol na kristal ay parang isang ice lotus, maganda at kapansin-pansin, ngunit kapag tiningnan, ito ay nagbigay ng malamig na pakiramdam. Magagamit lamang ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata para siyasatin at humanga ito. 8 yarda. 9 yarda. Naramdaman ni Zhao Feng ang lamig sa bawat hakbang niya. Halos nasa 10 yarda na siya, 1 yarda lang at medyo malayo sa asol na kristal. Sa sandaling ito, magiging matatag si Zhao Feng kung gagawa pa siya ng isang hakbang. Sa pag-inspeksyon nito sa napakalapit na distansya, nalaman ni Zhao Feng na ang kristal ay hindi eksakto isang solid dahil ang ibabaw nito ay bahagyang gumanda, tulad ng isang patak ng luha. Nakakalungkot. Wala na ba talagang paraan? Alam ni Zhao Feng na, maliban kung gusto niyang mamatay, walang pagkakataon. Wala. Lumangoy ang kanyang figure at habang ginagawa niya iyon, nabuo ang isang plano. Naglabas siya ng manipis na pilak na silk string. Ang pilak na string na ito ay napakanipis, nahuwad mula sa malamig na metal na nagbigay ng mga katangian ng yelo, at isang kalahating mortal na materyal na armas. Inilabas ni Zhao Feng ang kanyang luho-hawbaw at pagkatapos ay ibinalot ang isang gilid ng string sa busog habang ang kabilang panig ay ibinalot sa isang madilim na asher na palaso. Sa ganitong paraan, maibabalik ang palaso na inilabas. Hehe. Susubukan ko ito. Bahagyang tumawa si Zhao Feng. Dahil ang asol na kristal na luha ay hindi eksaktong solido, ito ang tanging pagpipilian niya. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang true force at pinaputok ang kanyang arrow patungo sa asol na kristal na luha. Upang matiyak na walang aksidenteng nangyari, nagpigil si Zhao Feng sa pag-atres hanggang sa maramdaman niyang tumama ang pana nito. Shua! Ang Dark Asher Palaso ay naglalaman ng kapangyarihan ng kanyang bloodline at true force, at bumaril patungo sa asol na kristal na luha na may kalahating bilis ng tunog. Gayunpaman, ang palaso ay unti-unting nawalan ng bilis at kalaunan ay naging isang ice palaso bago halos hindi mahawakan ang mga alon na nakapalibot sa asol na kristal. Ang mga ripple na ito ay talagang bahagi din ng asol na kristal na luha. Boy Wu! Isang kakaibang ingay ang tumunog mula sa ilalim ng nagyayelong lawa, isang tunog na dumiretso sa kanyang kaluluwa. Si Zhao Feng ay suminok at mabilis na lumangoy habang nakaramdam siya ng panganib na nagbabanta sa buhay. Kasabay nito, isang nakakatakot na lamig ang lumabas mula sa luho-hawbaw. Hindi maganda. Naramdaman ni Zhao Feng na namamanhid ang kanyang katawan at agad na itinapon sa hangin ang luho-hawbaw. Seng! Ang kanyang katawan ay tumalon ng ilang yarda sa hangin at nagsimulang tumakbo sa himpapawid. Lamang noong siya ay ilang daang yarda ang layo ay muli siyang bumagsak sa lupa. Ngunit kahit na ilang daang yarda ang layo ni Zhao Feng mula sa nagyayelong lawa, ramdam pa rin niya ang nakakatakot na lamig. Sa loob ng isang mataas na tore sa malapit na kagubatan. Ano ba ang nangyayari? Bakit biglang naging malamig? Si Yang Gan ay nasa ika-9 na palapag ng tore ngunit nakakaramdam pa rin siya ng panginginig na layunin. Hindi lang siya ang naapektuhan. Si Beimoy at ang iba pang mga disipulo ay nakaramdam ng lamig. Gamit ang Dragon Snake Ice River bilang kore, isang lamig ang kumalat sa Sky Boundary Island, na nagdulot ng kapansin-pansing pagbaba ng temperatura. Sa ilang paghinga lang, ang temperatura ng Sky Boundary Island ay bumaba ng 10-10 degree at patuloy na bumababa para sa susunod na 10 paghinga. Sa bilis na bumababa ang temperatura, ang buong Sky Boundary Island ay maaaring maging isang isla ng yelo. Sa harap ng nagyayelong lawa. Kalokohan. Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang naging yelo ang kanyang mga paa. Siya ang taong gumawa nito at pinakamalapit din sa pond, ibig sabihin, ang lamig na kinaharap niya ay ang pinakamalakas,
ngunit sa kabutihang palad, sumabog lang ang chilling intent sa isang iglap bago kumalma. Ang paningin ni Zhao Feng ay hindi kailanman lumayo mula sa nagyayelong lawa, at ang kanyang luho-hawbaw ay nahulog mula sa himpapawid na may dalang pilak na silk string na ngayon ay naging asul, habang ang palaso sa kabilang panig ay nagkapira-piraso at ngayon ay napalitan ng isang asul na ripple. Ang asul na ripple na ito ay bahagi ng asul na kristal na luha mula sa nagyayelong lawa. Ang kapangyarihan ng asul na ripple ay umabot sa luho-hawbaw sa pamamagitan ng string, na hindi naputol dahil mayroon na itong mga katangian ng yelo. Pagkatapos ng ilang paghinga, nawala ang asul na ripple sa luho-hawbaw at bumuo ng kakaibang simbolo dito. Ang simbolo ay parang isang ice lotus na namumulaklak. Hulala! Naputol ang pilak na tali. Tumalon si Zhao Feng sa takot ngunit nalaman niyang hindi nasira ang luho-hawbaw. Isa itong middle-grade mortal na armas, pagkatapos ng lahat, at katumbas ng isang mataas na grado na armas kapag ginamit kasama ng mga arrow nito. Ang luho-hawbaw ay nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Matapos maramdaman ang lamig na nawala, tahimik na naglakad si Zhao Feng papunta sa luho-hawbaw. Maingat na hinawakan ito ng kanyang kamay, naramdaman niya ang isang nakakapanghinang buto na intensyon mula sa busog, ngunit umikot lamang ito sa busog at hindi pumasok sa kanyang katawan. Hindi bababa sa busog ay hindi nabali. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng habang maingat niyang inspeksyonin ang luho-hawbaw, at nalaman na bukod sa binago ang busog kahit papaano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng asul na kristal na luha, walang nagbago. Ang kapangyarihan ng asul na kristal na luha ay nakakatakot, dahil ang kaunting lakas nito ay naging dahilan ng pagbaba ng temperatura ng Sky Boundary Island ng 10-10 degree. Naglabas siya ng palaso sa kanyang lalagyan, ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lahat ng mga palaso sa loob ng kanyang lalagyan ay naging malabong bughaw, na parabang napalitan ng lamig nang siya ay pumasok sa nagyayelong lawa. Bang! Binawi ni Zhao Feng ang kanyang luho-hawbaw at nagpaputok ng palaso sa isang malaking puno. Pang! Ang palaso ay tumusok sa puno ngunit hindi dumaan. Ang bawat bulaklak at puno ng Sky Boundary Island ay hindi simple, at kung ito ay isang puno sa labas ng mundo, tiyak na mag-iiwan ito ng nakanganga na butas. Mukhang walang pagbabago sa kapangyarihan. Bahagyang nadismaya si Zhao Feng. Mali kaya ang instinct niya. Ang palaso ay hindi tumaas sa lakas, sa kabaligtaran, nagkapira-piraso ito pagkatapos na matamaan ang target nito. Ibig sabihin ay nabago ang material dahil sa pagkuha ng masyadong maraming katangian ng yelo. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang layer ng yelo na naging mas makapal at mas makapal na nabuo sa puno na nabaril. Sa loob lamang ng 1 hanggang 2 paghinga, ang 10 metrong taas ng puno ay natabunan na ng yelo at parang estatwa ng yelo, nakapansin-pansin sa sikat ng araw. Nakatatak sa yelo. Huminga ng malamig si Zhao Feng at natigilan.